Okay, so sagutin natin itong tanong ni Tony Fowler na bakit nga ba yung salitang puke ay itinuturing na bastos samantalang yung salitang vagina na in English lang naman hindi. And I think isa to sa mga tanong na at one point at least napag-usapan ng tropa. So sagutin natin. Okay, so may tatlong reason ako na naisip na maaaring sumagot dito. And ang una diyan ay yung slight difference ng linguistic culture ng Amerika at ng Pilipinas pagdating sa pagsasalita ng tungkol sa genitalia ng mga tao in public. Kasi dito sa atin, pag let's say nagsalita ka ng puke in public, lalo na kung bata ka pa, mapapagalitan ka pag narinig ka ng mga matatanda, 'di ba? Sa Amerika ganun din. It's also inappropriate, it's also considered rude. Ang difference dito sa atin, yung puke kasi, yun yung official word para sa female genitalia. Tapos titi sa lalaki. Dito sa atin, culturally, yung puke, reserved yan para sa mga mas nakatatanda. It's not that hindi siya pwedeng sabihin dito sa kultura natin because obviously, ginagamit natin yan. Okay? It's just that, pag bata ka pa, shocking para sa matanda na gumagamit ka ng isang salita na pang matanda. Mas acceptable sa mga mas bata yung mga salitang pekpek, pepe, kung lalaki, siguro potutoy, 'di ba? Sa halip na titi, sa halip na utin, o kaya bird. 'Yun ang mga acceptable. It's not that pinagbabawalan natin yung mga bata na sabihin 'yun kasi kailangan na alam nila yung mga words na 'yun. Ang nasyashock lang tayo ay pag ginamit niya yung salitang puke o kaya utin which is culturally reserved for adults dito sa Pilipinas. Okay, so ngayon sa Amerika naman, sa kanila yung official word sa female at male genitalia na vagina at penis, it's neutral kahit sa buong mundo. 'Di ba? Sa lahat ng nagsasalita ng English, it's almost clinical. Walang dating yung vagina at saka penis. Pero meron din silang mga words na pinagbabawal sa mga bata, especially and even in adults, sinesensor to sa iba't ibang mga platforms. So yung mga salitang pussy, cunt, 'di ba? O kaya dick, cock. 'Di ba yun din yun? Pag narinig ng mga tao yan, lalo na sa mga bata, mapapagalitan din sila. Kahit matanda ka na, kung magsisisigaw ka in public ng mga ganong salita, people will find it inappropriate. Okay? Marereklamo ka. Sa Pilipinas, baliktad. So, yan yung sinasabi kong difference sa linguistic culture. Sa Pilipinas, mas may dating yung official word sa na puke at titi kesa doon sa mga slang katulad ng pekpek at saka pututoy. Sa Amerika, baliktad. Yung official word na vagina at penis, yun yung benign, yun yung wala lang. Pero ang may bigat yung mga slang katulad ng pussy, cunt, dick at cock. So, pag pinagkumpara mo siya, yung parehas na official word na puke at vagina, kala mo sa Pilipinas bawal yun tapos acceptable yung English. Mali yung comparison kasi yung dynamics ng mga salita na yon ay magkaiba doon sa dalawang kultura na Pilipinas at Amerika. 'Di ba? Parehas lang sa parehas na bansa na merong inappropriate use, lalo na in public, lalo na by children, sa paggamit ng mga genitalia words. Ang pinagkaiba lang, inverted yung sa dalawang kultura na to. Mas accepted natin yung slang kaysa dun sa official word. Sa Amerika naman, mas accepted nila yung official word kaysa sa slang. Okay, pero yung kultura na merong inappropriateness sa pagsasabi ng mga ganitong salita, parehas lang. Okay? Kasi yung iba, ginagawa na namang example to para sabihing backwards ang Pilipinas.
Madami tayong pwedeng i-improve sa bansa natin, pero I don't think this is one of it. Parehas lang na lahat ng kultura ayaw nila ng mga bastos. It's just that iba yung mga salitang bastos sa kanila, iba yung mga salitang considered as bastos sa atin. Pero lahat ng mga bansa merong standard ng modesty, which is pag-uusapan natin sa susunod na video.